po ng 2 araw. Malaking factor dun sa pagkilos niya paibaba ay dahil dun sa paglakas po ng hangin. Ang malamig na hangin po galing sa may Hilaga, sa may East Asia, also known as the Northeast Monsoon or hanging amihan. Kaya po inaasahan natin, pagsapit po mamaya or bukas ng madaling araw, mamayang gabi or bukas ng madaling araw, ay nasa may malapit na po ito sa may Batanes or maaari din siya maglandfall po dun sa area na yon. Late evening or tomorrow early morning. Then pagsapit naman po, bukas ng umaga, malapit na ito sa may Babuyan Group of Islands, habang pagsapit naman po bukas ng hapon or gabi, ay malapit naman ito sa may coast po ng Ilocos Norte. Then pagsapit naman sa Friday, ay nasa may kanluran po ito ng Ilocos Region, nasa may bandang West Philippine Sea at magsisimulang lumayo sa ating kalupaan hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility either Friday afternoon or evening. Pagdating naman po sa intensity, base sa ating pinakahuling track, nandyan pa rin yung tropical depression, intensity niya simula po ngayon hanggang sa pagtawid niya dito sa may West Philippine Sea. So maliit yung tsansa na ito'y lalakas pa bilang isang typhoon or super typhoon. Given na rin na pinapasukan po ng malamig at dry na hangin itong bagyo. Subalit nandyan pa rin within the next 24 hours habang malapit sa may Batanes, bahagyang lumakas pa ito into 65 kilometers per hour. So magiging isang tropical storm po ito. Hindi rin natin i-rule out yung ganung senaryo at magtataas tayo ng hanggang wind signal number 2 dito sa may extreme northern Luzon. Mapapansin din po natin sa ating latest track yung tinatawag na cone of probability. Very important po ito, no? We should not always focus po dun sa kanyang sentro, yung sa kanyang dadaanan. Subalit posible pa rin bumaba ng bahagya at bahagyang umakyat po yung ating track nitong si Bagyong Salome. So nandyan pa rin yung senaryo na maaaring maglandfall for the second time after sa Batanes dito sa may Babuyan Group of Islands bukas ng umaga. And at the same time, babagtasin din itong mainland northern Luzon dito sa may parting Ilocos Norte hanggang sa makalampas po dito sa may Ilocos Sur, given na nandun nga siya sa may cone of probability. And we'll also have to consider yung radius nitong si Bagyong Salome sa ngayon, 130 kilometers per hour or approximately 250 kilometers po yung kanyang kabuang lawak or diametro. So hindi lang yung mga sentro po ang maapektuhan itong si Bagyong Salome. Maging yung sa kabuuan ng bagyo, maapektuhan din itong Batanes, Babuyan Islands, at bahagi pa ng Cordillera Region, Apayao and Abra provinces, all the way down dito sa may Ilocos Norte and Ilocos Sur. Posible ring maapektuhan ng malakas na hangin at malakas na ulan nitong si Bagyong Salome. Sa ngayon po, nakastaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, sa western portion of Babuyan Islands, at sa northwestern portion of Ilocos Norte. Dahil medyo malapit na po itong bagyo dito sa may Batanes, hindi na po in effect yung 36 hours or 1.5 days po na posibleng maramdaman yung hangin galing po dun sa bagyo. No? Posibleng as early as this afternoon or tonight, mararamdaman na po yung mga pabugso-bugsong hangin dito sa may Batanes. Gayun din sa bahagi po ng Babuyan Islands, bukas ng madaling araw. And then by tomorrow nga, dito sa may parting pagitan po ng Balintang Channel and West Philippine Sea na yung sentro nitong si Bagyong Salome. So mararamdaman din dun sa mga coastal areas, lalo na dito sa may Ilocos Region and Cagayan Province, yung mga pabugso-bugsong hangin dulot nitong si Bagyong Salome. Pagdating naman po sa ating malalakas na pag-ulan, possible po simula bukas pa naman, pero makakaranas po ng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan hanggang bukas ng tanghali itong lalawigan po ng Batanes. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagguho ng lupa doon sa mga bulubundukin na lugar in some areas po doon sa may Batanes. And yung ilang bahagi pa ng Northern Luzon, itong Babuyan Islands, portions of Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, posible yung kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms by tomorrow. Bagamat hindi siya aabot ng 50 to 100 millimeters or maliit ang chance na umabot pa ng ganun kalakas na ulan, posible po yung mga pag-ulan, kaya mag-ingat pa rin po sa mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa. Pagdating naman sa gale warning, ito rin pong dadaanan itong si Bagyong Salome yung magkakaroon ng matataas sa mga pag-alon. Meron na tayong gale warning dito sa Bay Batanes, influensya na rin po nung amihan at nung bagyo. Hanggang 4.5 meters po ito. Kaya ibig sabihin, delikado ito for small sea vessels at delikado na rin doon sa mga medium and large mga sea vessels po natin. Posible kayong pagbawalan. Well, automatically po kapag meron tayong signal number 1, mataas ang chance na dinidisrupt na po or babawalan na po kayong pumalaot. So make sure na coordinated po tayo sa ating mga local na mga coast guards. Habang dito sa may Northern Luzon, posible hanggang 2.5 metrong taas ng mga pag-alon.
At yan muna latest mula po dito sa Weather Division po ng Pag-asa. Maraming salamat. Thank you very much, Engineer Benison Estareja, ang ating duty forecaster and weather specialist from the weather forecasting section po ng Pag-asa. At dako naman po tayo sa ating latest updates dito sa ating mga binabantayang major river basins, gayon din po yung ating mga dam na siya naman pong ibibigay ng ating duty hydrologist from the Hydrometeorology Division, si Engineer Jason Bausa. Good morning po. Update po tayo sa dam as of October 22 today, 8 a.m. Ito pong Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan ay nasa 209.28 meters. 3 centimeters po yung 24-hour deviation niya at kulang pa siya ng 0.72 meter to reach normal high water level at kailangan niya pa po ng 34 millimeter of rainfall to reach normal high. Nagsara po siya ng gate kahapon as of 9 a.m. yesterday. Ito naman pong IPO sa Bulacan, 100.81 meters today. 2 centimeters po yung tinaas niya from 24-hour deviation at 29 centimeter po yung kailangan to reach normal high. At nagsara rin po siya kahapon, 9:35 a.m. yung gate. Ito naman po sa Lamesa sa Quezon City, 79.14. May kailangan pa po rin po siya ng 1.01 meter to reach normal high at 3 centimeters po yung tinaas niya from 24-hour deviation. Ito po yung hydrological situationer namin dahil nagsara na po yung mga gates ng Angat at Ipo. So, as of today, lahat ng gates po dito sa Bulacan, sarado na po. At final na po yung aming hydrological situationer. Dito naman po sa Ambuklao, 750.59 po yung current water level niya. 1 centimeter po yung kanyang tinaas from 24-hour deviation at kailangan niya pa po ng 1.41 meters to reach normal high water level. Dito naman po sa Binga sa Itogon Benguet, 572.35 meters, 0.56 meter po yung kanyang binaba at kailangan niya pa po ng 2.65 meters to reach normal high water level. Dito naman po sa San Roque, sa San Manuel, Pangasinan, 273.91, 0.06 meter po yung kanyang 24-hour deviation at kailangan niya pa po ng 6.909 meters to reach normal high water level at equivalent po to na 220 millimeters of rainfall. Next po, dito sa Pantabangan ay 214.63 meters po yung water level niya today. 3 centimeters po yung kanyang tinaas from 24-hour deviation at kailangan niya pa po ng 6.37 meters to reach normal high water level. Ito naman po sa Magat sa Isabela, 186.86 yung current water level niya po as of 8 a.m. 38 centimeters po yung kanyang 24-hour deviation at kailangan niya pa po ng 6.14 meters to reach normal high water level at nagsara rin po siya kahapon as of 3 p.m. yesterday. Ito naman pong Kaliraya sa Laguna, 287.98 meters po yung current water level. 3 centimeters po yung kanyang binaba today. Ito po, nag-issue rin po, nag-final na po yung Magat dahil nagsara na po yung dam release ng gates as of 3 p.m. yesterday po. Ito naman po yung mga in-issued advisory from flood forecasting, Region 6, Region 7 sa Eastern Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 11, Davao Region, Region 12, Sorsogon, Region 13, Caraga, at BARM. Ito po ay lahat ay necessary precaution na measures lang po dahil light to moderate lang po ang forecast rainfall nito. Maraming salamat po. Yun lang po. Thank you very much, Sir Jason Bausa ng Hydrometeorology Division para sa ating mga hydrological updates. At bago tayo dumako sa ating pangalawang yugto, of course, I would like to acknowledge yung ating mga key officials
of DOST Pagasa joining us right now. Of course, we have our Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Mar Villafuerte II. We also have Engineer Socrates Paat Jr., our Head or Chief of the Hydrometeorology Division and Concurrent Officer in Charge ng ating Office of the Deputy Administrator for Operations and Services. We also have Engineer Rolimer Canillo, our Officer in Charge of the Weather Division. And of course, the rest of the members of the executive staff joining us online through Zoom and sa ating official social media accounts ng Facebook and YouTube ng DOST Pagasa. Of course, we also would like to acknowledge ang ilan sa ating mga media partners and friends from our press who are joining us right now. Ang GMA Integrated News, Digital News Group, na kasama natin online via Zoom. And of course, yung iba pang mga media organizations joining us online. We also have our online viewers joining us with our live streaming of DOST Pagasa official social media accounts sa ating Facebook and YouTube. Ayan po. So currently we have technical difficulties concerning our audio, so we encourage our participants to just type in their comments or queries through our comments box ng ating Zoom and also our YouTube and Facebook. Okay? So ngayon po ay tingnan natin kung may mga queries po ang ating mga participants. So we begin with the query coming from Jenaline Moreno Balero Nebrida. So wala po bang epekto itong bagyo sa atin sa Northern Samar po? So perhaps Sir Benny can answer. Okay po. Hello? So regarding po dun sa question, kung nakaka-apekto po ba ito sa Northern Samar, given kasi na ang track po nitong bagyo ay generally affecting dito sa may crossing dito sa may Northern Luzon, then napakaliit ng chance po na bababa pa ito at makaka-apekto po dito sa Northern Samar. Okay. Si Doc Mar, baka may dadagdag. Baka pwede rin natin bigyan ng other information, ano yung weather system na maaari maka-apekto doon sa Northern Samar? Yes. Sa ngayon po kasi yung nakaka-affect sa Northern Samar is the easterlies. So mataas yung chance dun sa mga eastern sections po ng Northern Samar na may mga pag-ulan, pero hindi naman po siya yung malalakas sa tuloy-tuloy, at hindi naman mabagyo ang mararamdaman nilang weather. Okay, thank you Sir Benny. Meron pang isang katanungan, this time coming from Virgil Valencia. Ang tanong niya is, posible ba na mas bumaba or tumama sa Zambales yung malakas na north surface wind flow? Yun po yung kanyang katanungan. So, Sir Benny? Actually po, kapag po meron tayong bagyo, for example, dito sa may itaas na bahagi ng bansa, ang posibleng maapektuhan nung northeast wind flow at nung amihan ay yung nasa itaas na bahagi din po ng bagyo. So hindi nagkakaroon ng instance na merong bagyo sa itaas tapos sa ilalim po ay may amihan. So ibig sabihin, given na ganito po yung magiging track nitong si Bagyong Salome, maliit ang chance na maapektuhan po ang Zambales nung northeast wind flow na tinatawag. Okay. Thank you again, Sir Benny. So another question, this coming from an anonymous individual. So yun daw pong concern ng threats ng lahar flow sa ating mga binabantayang areas, particularly dito sa Taal, na may volcanic activity sa ngayon. So any information regarding that, sir? So yung forecast naman po natin for Taal, Batangas, sa may area po ng Taal Lake, nakikita natin easterlies pa rin naman yung iiral na weather system for the next 2 days. So possible lamang po yung mga isolated na mga ulan at mga thunderstorms. Worst case, mga severe thunderstorms na wala naman pong kinalaman doon sa bagyo. Okay, thank you once again, Sir Benny. So sa ngayon mukhang yun pa lang po yung pumapasok na ilan sa ating mga katanungan. So pasadaan ko lang po, By the way, yung ating pong updates hinggil sa bagyo ay also available dun sa ating website. Ngayon din po sa ating panahon.gov.ph. So kung sakali man na meron tayong internet access ay pwede nating i-check yung ilan sa mga updates
na pinapalabas ng ating ahensyang DOST Pag-asa. So meron po isang katanungan dito coming from Elmer Batalya Engaran. No? So good day po, ma'am, sir. Ano po ba ang makakaapekto dito sa bayan ng Kasiguran, Aurora? So thank you po. For Kasiguran, Aurora, patuloy po yung epekto ng easterlies. Again, given this previous track or last track po ng Bagyong Salome, malayo po siya no, from Kasiguran. So hindi directly makakaapekto yung Bagyong Salome dito sa Kasiguran. Possible lamang pa rin po yung maulap na kalangitan, lalo na sa mga mountainous areas, madalas din ang mga pag-ulan, pero hindi siya yung malalakas po. Okay, thank you, Sir Benny. Siguro last na for this set of questions coming online. No? From Glo Juvenal Buendia, hanggang kailan daw po yung bagyo dito sa atin? Siguro pertaining to Bagyong Salome. So based po sa latest track ng Pag-asa, possible po hanggang Friday afternoon or evening mananatili sa loob ng PAR itong si Bagyong Salome. Okay. So ito, mayroon pang isang pahabol. Wala lang pong pangalan. Ano? Pero ang kanyang tanong sana daw po ay mas may term na mas madaling maintindihan yung cone of probability. So perhaps you can give information regarding that, sir. Sige po. So yung cone of probability, madalas nga natin siyang naririnig, no? Pero ito yung cone or area kung saan posible pa rin pong tumama yung sentro nitong si Bagyong Salome. So given po na ganito yung itsura ng ating cone of probability, posible pa rin matamaan po directly nung sentro ng bagyo, itong parting Ilocos Norte, Abra, Apayao, at posible rin pong umangat ng bahagya naman on the flip side. Kapag kunwari, posibleng umangat, ibig sabihin po, mababawasan na yung chance na magla-landfall pa ito dito sa may parting Batanes, tapos lalayo din po siya dito sa may Babuyan Islands, lalayo din siya dito sa may parting Ilocos region. So yun po yung concept behind the cone of probability kasi ang weather po, di ba, patuloy na nagbabago over time. Kaya hindi natin talaga ma-ascertain na 100% nadadaan po yung bagyo dun sa nakikita nating track niya sa ngayon. Okay. Sir Ben. Sige po. Si Sir Rolly may dadagdag. Tapos makikita natin yung cone of probability, mas maliit doon sa baba, tapos lumalaki doon sa dulo. So ibig sabihin yan, mas accurate yung latest forecast natin, kaya kailangan natin lagi tayong updated na mag-monitor sa ating weather update. Thank you. Ayan. Thank you, Sir Rolly. Ayan, so very well said no po. Meron pa pong isang katanungan coming from si Kims, no? Patanong po mga sir, hanggang kailan po ba itong rainy season natin? So salamat po. Rainy season daw, sir. So si Doc Mar, baka magbigay Actually, nagkaroon na tayo ng termination. Nag-terminate na tayo ng southwest monsoon. So ibig sabihin, nasa transition period tayo currently. So yung rainy season, kasabay din kasi nito, inaano rin natin, tiniterminate din natin yung rainy season kasabay nung sa southwest monsoon season. So, ibig sabihin, ang more likely na nakaka-apekto sa atin ay yung easterlies at saka moving toward na tayo sa northeast monsoon season. Ayan po. Okay, thank you, Doc Mar. Very well said. So far, we've covered almost everything na po na concerns dito sa ating mga online viewers. So, pwede na po siguro tayong Binagdag ko lang siguro, sige, sir. yung regarding do sa question kanina dun sa Taal. Kasi kaninang umaga po nagpalabas ang ating National Capital Region Services Division ng Pag-asa na meron tayong thunderstorm watch, no? So ibig sabihin po nito, more likely na magkaroon ng thunderstorm sa malaking areas po, actually kasama ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna and Cavite. So kasama yung areas din ng kung nasaan yung Taal volcano. So more likely po ito in the afternoon, no? To early evening yung thunderstorm. So, alam naman natin kapag may thunderstorm, nagdudulot nito ng malakas na ulan at saka may pagkulog, pagkidlat. So, ibig sabihin, may chances, no? So, pinag-iingat natin yung ating mga kababayan doon na maaaring maapektuhan nga ng lahar flow. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Mar. Yan. So, more or less, na-cover na po natin yung mga queries and questions po ng ating mga online viewers. Ayan po. So ngayon po ay dumako na tayo sa panghuling bahagi ng ating press conference at para po sa ating closing remarks ay let's have our officer in charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services
Engineer Socrates Pat Jr. Maraming salamat, Bernard. At sa ating mga kasamahan online at sa mga bumisita sa amin dito, muli po, dinalaw tayo ng isa uling bagyo dito sa, particularly sa northern part ng Luzon. Nabanggit kanina yung mga areas ng Babuyan Islands, northern tip of Cagayan, and Ilocos Norte. So, kahit papano, although itong si Salome ay isa lamang tropical depression, ay magkakaroon din ng epekto, particularly doon sa mga nabanggit na mga lugar. So muli, nakikiusap kami sa ating mga kababayan at sa ating mga kasamahan din sa media na ating ipabatid, ipa-extend ang mga information na binigay ng aming opisina ngayon sa press con na ito, hanggang sa last mile doon sa downstream communities ay sana may paabot natin ang mga information na ito. At muli, mula dito sa aming opisina sa Pag-asa, sa ngalan ng aming administrator, si Dr. Nathaniel Servando, na sa kasalukuyan ay nasa abroad for an official mission. Muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa inyong pagdalo virtually and dito po sa opisina. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir June Paat, ang ating officer in charge ng Office of the Deputy Administrator for Operations and Services. At dyan po nagwawakas ang ating pulong balitan ngayon pong ika-22 ng Oktubre para po sa ating binabantayang sama ng panahon na si Bagyong Salome. So muli po on behalf of DOST Pag-asa, aming pong taus-pusong pasasalamat. Manatili po tayong nakantabay sa anumang updates na ilalabas ng inyong pong ahensya, gayon din po ng iba pang mga concerned agencies para dito sa ating binabantayan sama ng panahon. Muli po maraming pong salamat at mag-ingat po tayong lahat.